Hello guys, welcome back to my channel. This is Wanderlust, of course. So ito na yung second part ng ating Castle Peak hiking last time. Kung napanood nyo yung part 1, so we are going to the radio tower or yung transmitting station. Actually guys, yung tower na ito ay kahit na andun ka pa sa baba, talagang makikita mo siya kasi nasa tuktok talaga ng bundok. As what I've said before, sa first part nito ay ang bundok na to is actually the tallest and the sharpest peak in Hong Kong. So it has 583, it stands 583 meters high above sea level. So mataas na matarik. Ayan. Akit tayo dito sa lugar na to para makita natin yung other side. Actually guys, yung other side nito ay overlooking sa Chun Moon. So makita natin yung syudad. Although na very challenging yung pag-akyat dito, but it really offers a scenic view. Maganda talaga yung mga tanawin dito. So, worth it ang lahat na pagod. Nakita nyo naman kanina sa kabila, it resembles a Grand Canyon, but medyo maliit lang. So, sa side na to, tingnan natin. Overlooking sa dagat, overlooking sa syudad. Ayan guys. O diba? So dito tayo nagpahinga ng mga almost 1 hour. Diyan din kami kumain ng lunch. Meron kaming lunch box. So kumain kami diyan. Pahinga konti bago tayo bababa. So actually guys, we decided to go down on the other side. Kumbaga the other way para makita naman natin. Kasi when we hike, usually I don't want na yung kung ano yung dinaanan ko papunta ay siya ko ring daanan pa uwi. So ayoko nun. So we decided we choose the other path. Bababa tayo ng Leung Tin Au. So abangan nyo guys kung anong meron doon. So we are going down na on our way to another mountain. So dyan na mag-start yung ating pababa. Ayan guys, grabe talaga yung naranasan namin dito. So just a while ago, andun tayo sa tower na yon. 'Di ba mataas? Sa buong pag-hike ko dito sa Hong Kong, ito talaga yung grabe yung naranasan ko na naka 10 gulong ako. Nagkandalasog-lasog ako pag uwi. Halos the next day hindi ako makatayo. And guys, napakaganda yung other side niya. Ito yung sinasabi ko na parang Grand Canyon, pero ano lang siya, mga maliliit. Yan, very exposed kasi nga because of soil erosion. Kaya makikita nyo na halos walang kahoy, walang damo, yung ganon. At saka guys, yung pag-akyat natin kanina ay puro hagdan, but sa pababa natin ay talagang very steep and very challenging yung daanan, madulas, mabato, mabuhangin, kaya madulas talaga. So kailangan dito
yung shoes mo ay good grip siya. Yung talagang pang hiking talaga. At saka is because na very exposed. So kailangan mo din ng maraming santan. And magbaon ka rin ng maraming tubig. Ayan guys, kanda ligaw-ligaw kami at wala ka ring makitang mahirap siyang tuntunin ang pinakadaanan kasi nga parang sanga-sanga siya. So kailangan mo talagang use your instinct. Kailangan maging observant ka sa mga dinadaanan mo na merong mga ribon-ribon kasi minsan. So kailangan mo siyang sundan. Ayan guys, dito kami nagkanda ligaw-ligaw. Grabe ang gulong ko dyan kasi nga masyadong madulas talaga. So nakahawak pa ako ng aking camera, and then syempre pag nakahawak ka lang sa damo, pag nabunot yung damo, edi kasabay mo ding gumulong. Ayan, masyadong mabato, masyadong mabuhangin. Dito ko naranasan ang matinding cramps. Grabe yung cramps ng aking paa dyan na sobrahan. Pagka the next day, halos hindi ako makalakad. Pero kung ayaw nyong dumaan dyan, bumalik kayo sa inyong inakyatan, mas mabilis, mas madali. Yun lang, walang thrill. Walang thrill. Hanap natin yung thrill, kaya ayan. O diba guys, ang ganda, ilang bundok yung aming tinawid kasi nga naligaw kami, hindi namin alam kung saan kami lalabas, saan kami dadaan, saan kami bababa. Hanggang sa meron kaming nakitang mga hikers din na sinundan namin kasi sabi namin for sure bababa din sila. So ayun guys. Pero napakaganda ng view, as in. Grabe, hindi ka magsasawa talaga. Yan, pag nature lover ka, pag mahilig ka sa mga ganyan. Pag hindi, syempre exhausting. Kasi nga mainit, aside sa mainit, malayo pa. Pero para sa akin, challenging. May thrill, o diba? Tapos mainit pa guys, tanghaling tapat, siguro mga 2 PM kasi nakababa kami dyan mga 3 PM. So that's why isa yan sa mga reason minsan na every time na mag-hiking kami, I really prepare ng lunch. Ako talagang nagluluto and then nilalagay ko sa lunch box. Para in case na syempre hindi mo alam minsan, meron kang naka-ready.
di ba? Ang tindi. Magalaw nga yung aking camera kasi nga nadudulas ako. So ang last ko dyan na gumulong ako ay yun ang pinaka-last ko na video. It's because talagang na-injured yata yung pa ako doon. Kaya yun ang last. So yun guys, so makita nyo sa Anino tanghaling tapat. So mainit na mainit, grabe yan. So yun lamang ang ating ganap, o diba? Maraming salamat sa inyong lahat dyan sa patuloy na panonood ng ating mga videos. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. Actually guys, marami akong mga videos sa hiking. Ever since kasi mahilig ako sa hiking, lagi akong nasa bundok. So I have a lot of videos. Yun. Para maikot ko rin kayo dito sa Hong Kong. Ayan guys. So maraming salamat. As what I'm always saying, I'm always telling na whatever you do in life, make sure that it makes you happy. Yun lamang. At maraming salamat and God bless everyone. Oh, grabe naman to. Okay. And then, at last, we're here. Dito na yung pinaka starting point ng Leong Tin Au. Yan. Thank you so much and God bless everyone. Bye.